ho lahat ng LGU ay nagbibigay ng libre. Pero sabi nyo nga, may pondo naman pala. Kasi gusto ko lang pasalamatan din po at banggitin na rin sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Joy Belmonte, ang Quezon City Government po, sila pa ho yung pumupunta sa barangay. Nag-i-schedule sila ng libreng kapon, libreng bakuna, libreng microchipping para sa mga alagang hayop. So sana panawagan natin lahat ng LGU sa buong bansa, sana may ganitong programa o napapatupad, di ba? Na para yung malaking bagay yun sa mga pet owners kasi gaya ng binabanggit ni Ma'am kanina kasamang Gia, hindi naman lahat ng pet owners ay well off sa buhay na kayang magbayad sa private clinic, di ba? At hindi mo naman pwedeng sabihin na mahirap ka, hindi ka pwedeng mag-alaga ng pet. That's very discriminatory, di ba? So dahil may karapatan ka naman mag-alaga talaga, sana tulungan ng gobyerno. Di po ba? Malaking po talaga ang ginagawa ni Mayor Joy Belmonte. Sana po gayahin ng ibang LGU. Kasi yes, po, ma'am. mandated by law sila na bakuna ng anti-rabies vaccination. Meron pong pondo yan. Nakakapagtaka nga lang po, yung ibang mga LGU, sinasabi, ubos na ang kanilang pondo. Hindi po natin alam kung saan napupunta. Saan napunta? Lalo po, yun na nga po. Yun na nga po. Meron po pondo na binibigay ang national government yan. Kaya sana po talagang very high hope na itong pagpasok ni Senator Grace po magkaroon talaga ng malaking pagbabago sa pagtrato ng ating gobyerno sa mga hayop natin. Oo nga po. Sana nga po magtagumpay ang ating butihing senadora para kumbaga maisulong yung kumbaga mas makabubuting batas para sa mga alagang hayop. Opo. Yes. Yan po talaga ang pinagdadasal namin lahat ng mga advocates na magkatulungan po ang mga NGO. Lalo po kami, karamihan po sa members namin, sarili pong pera namin, dumudukot sa sariling bulsa para makatulong po sa stress. Bakit po ang gobyerno, hindi nila pera? Bakit hindi nila gastahin dyan? Hindi po ba? Tsaka doon allocated yun di po ba? May yung allocation. Oo, doon nakalaan Yun nga po. Ayun po. Ma'am Melinda, since today is World Stray Animals Day, ano po yung grupo ninyo po, ano po yung hinanda na event or activity? Programa. Yan. Meron po kaming nihanda po. Como po nagpo sa Ordinary Day ang World Animals, Stray Animals Day. Gagawin po namin ito sa Linggo, sa Robinson Townville, dito po sa BF Homes. Special guest po namin si Mayor Eric Olivares. Ang kagawad po sa aming barangay, si Cielo Dasatin. And also, the previous owner, ito po si Miss Rina Ortiz. Siya po ay isang napakalaking NGO na talagang madalas po nagbibigay ng libreng kapon o low-cost kapon. Talaga pong nakakatulong ng malaki sa mga maliliit na mga shelters, sa mga maliliit na mga organization na para sa stress. Kasi po talagang kailangan po magkatulungan ng gusto para matulungan. Kung makikita niyo po talaga kung paano pinagmamalupitan ng iba nating kababayan ang ating mga hayop na nasa kalye, malulungkot po kayo. Para bang hindi nila lang din ng Diyos kasama natin dito sa mundong ito, kamati natin. Hindi lang po tayo ang may karapatan umirahan sa mundong ito. May karapatan po sila. Dahil sila po ang unang nilalang ng Diyos bago niya kinreate ang tao. Pero ko po kung alam lahat yan ng mga tao, pero yan po ang katotohanan. Nauna pong ginawa ng Diyos ang mga hayop kaysa po sa ating mga tao. And we can coexist peacefully, di ba? With harmony na Kung alam lang po nila kung paano yung pong joy and the fulfillment of taking care of animals, yung paano nila ibalik ang pagmamahal sa atin. Malalaman lang po nila yan. I'm sure lahat ng tao mag-aalaga ng hayop. Ang isa pa po, yung aming naka-flash sa screen, yung Furry Fiesta po namin, meron po kaming libreng kapon, meron pong free anti-rabies vaccination, meron din po free microchipping para sa mga Parañaque residents, magkakaroon din po kami ng pet budget para po makasali yung mga gustong i-spray yung kanilang mga alaga.
At marami po kaming mga sponsors, nakakatuwa naman po na sila ay supportive sa aming World Stray Animal Celebration sa linggo. Opo. Saan po magaganap yung activity po ninyo? Sa Robinson Town View po, dito sa BF Homes. Formerly, Pergola po ang tawag yan sa lugar na yan. I-occupy po namin, pinagamit po sa amin with the very kind permission of the management through this team. Ang paggamit sa buong area halos, no, ng first and second floor. Kasi po marami po kaming simultaneous activities na gagawin. Marami po kaming kakapunin ng mga pusa, bibigyan po ng bakuna sa anti-rabies na mga aso, at saka po yung pong microchipping. Meron din po kami mga concessionaires para makapagbigay ng pagtitinda ng mga food na maaaring gusto ng mga magpa-participate, at saka yung po mga gamit ng mga pets. Yun po. So meron din po mga kumbaga merchandise, di ba? Meron po. At saka meron din po kami little entertainment para po maging masaya ang celebration namin sa linggo. Sana po makajoin yung ating mga kababayan na malapit dito sa lugar namin, o maski malayo kayo kung gusto niyo pong magkaroon ng libre na ang inyong mga at saka meron din po kami mga prizes at mga games na gagawin para sa mga masaya. Mukhang fiesta talaga yan, ma'am. Kaya furry fiesta. So, event po ay furry fiesta. Yes. It says from rescue to family. At meron po kayong pinorward sa amin na 15 adoptees po. So, can you tell us more about it po, yung sa yung picture po na pinapakita namin, yung 15 adoptees? Opo. Yan pong mga asong yan, schedule na po sana yung mga yan for quote and quote euthanasia. Opo. Ngayon po, pumasok po ang grupo namin. Sinabi namin, aalagaan po namin sila. Kami po ang sasagot sa pagpapakain lahat. Ito po naman former barangay captain na si Paulo Marquez. He was kind enough to assure me na hanggat wala kami nakikitag shelter, hindi niya po gagalawin ang mga aso sa dog pound. So, matagal na po namin silang inaalagaan. It's about time na maihanap na po sila ng kanilang mga forever homes, kumbaga. At itong mga asong ito ay fully vaccinated, kapon na po sila, at somehow na train na po sila na maging friendly sa mga tao. Kumbaga, ready for adoption na po sila. Sana po bigyan ng ating mga kababayan na malapit sa area namin pagkakataon na mabigyan ng magandang buhay itong mga asong ito na nasa kalinga po namin. So, iyan po, yung pong aming pagpapa-adapt dito sa mga ito ay libre. Kasi po marami pong nagtatanong online kung may bayad. Wala pong bayad ang galing naman. Kaya magkakaroon pa po kami ng price sa mga unang mag-a-adapt. Tapos meron po silang mga take-home na mga pagkain ng aso, mga goodies, pagka po umampon sila ng aso sa amin. Wow. Yun po.